Dear Amihan Stories presents The Billionaire and the Triplets Teacher. Written by Edmin Gord. Ano na naman ba ang ginawa niyong tatlo sa school, ha? Bakit bigla na lang nag-resign si Teacher Lisa? At kayong tatlo ang dahilan ng pagre-resign niya. Galit na sigaw ni Max sa triplets na anak na sina Ajax, Axel at Ares. We didn't do anything, Daddy. I swear. Sabi ni Ares sa kanya. Really? Bakit siya nag-resign, Aber? Dad, binigyan lang namin siya ng gift. Hindi naman namin akalain na matatakutin pala siya. Depensa ni Ajax. Anong regalong ibinigay niyo kay Teacher Lisa? Nagkatinginan ng triplets at sabay na natawa. Mas lalong uminit ang ulo ni Max sa tatlong anak. Bakit kayo natatawa, ha? I'm not kidding here. Nakakatawa kasi ang reaksyon ni Teacher Lisa nang regaluhan namin siya ng palaka eh. Muntika na siyang mahimatay sa takot. Kwento naman ni Axel. Malalim siyang napabuntong hininga sa sinabi ng anak. Sumasakit talaga ang ulo niya sa tatlong bata. Iyon na ang pangatlong eskwelahan na pinasukan ng triplets. At lahat ng mga paaralang napasukan ay ginawa ng mga ito ng violations. Kaya ngayon ay kinik out na naman ng triplets mula sa Smart Future Academy. Wala siyang balak na magkaroon ng asawa. Kaya nang tumuntong siya sa edad na 25, ay napagdesisyonan niyang magkaroon ng anak gamit ang bagong technology. At surrogacy ang best choice para sa kanya. Ang saya niya noon dahil triplets na lalaki ang magiging anak niya. At sigurado nang may tagapagmana siya. Pero mukhang mabilis siyang tatanda dahil sa pagiging pilyo ng mga anak. Alam niyo bang dahil sa ginawa niyo ay na-kick out na naman kayo sa academy? Sa tingin niyo talaga ay may mapapasukan pa kayong school kapag patuloy kayo sa kapilyuhan niyo, ha? Pangaral niya sa triplets. Sorry po, Daddy. Hindi na po mauulit. Sabay-sabay na hingi ng tawad ng triplets. Muli na naman siyang napabuntong hininga. Mahal na mahal niya ang mga anak. Kaya lang minsan ay nasosobrahan ang mga ito sa kapilyuhan na nagiging dahilan ng pagsakit ng ulo niya. Mabuti na nga lang at hindi pilyo ang mga bata sa mga yaya ng mga ito dahil kapag nagkataon ay linggo-linggo siyang kukuha ng yaya ng triplets. Okay, forgiven. Maghahanap na naman ako ng bagong school na papasukan niyo. And please, I'm begging you, be good to your teacher, okay? Bilin niya sa triplets. Nagkatinginan ng mga ito bago nakangising tumango. Kinabukasan ay nasa office si Max at iniisip niya kung saang school pwedeng ipasok ang mga anak. Nakatitig siya sa laptop pero lumilipad naman ang kanyang isip hanggang sa may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Hi, may I come in? Nakangiting tanong ng pinsan niyang si Emerald. Sure, pasok ka. Pumasok ito at umupo sa harap niya. Well, nabalitaan ko na na-kick out na naman sa school ang triplets. Kaya nandito ako para mag-suggest ng new school na papasukan nila. Ayos lang ba? Sure. Kanina pa nga ako nag-iisip kung saang paaralan ko na naman sila ilalagay eh. Summit International School. Diyan mo papasukin ang triplets. May disciplinary action silang ginagawa kapag may ginawa ang students nila. Hindi agad kick out ang kanilang punishment. And isa pa, may mga psychologist teachers sila doon na pwedeng makatulong sa triplets. So what do you think? Tanong ni Emerald sa kanya. Well, I will try. Sana nga magtinuna ang mga anak ko. Let's pray for that, cuz. At saka ginusto mo yan. Anak lang, walang ina. Oh, kita mo nang nangyari? Wala kang katulong sa pagdidisiplina sa mga anak mo. Sermon pa nito. Malalim siyang bumuntong hininga. Emerald has a point. Siguro kung merong mommy ang triplets, ay hindi magiging ganoon kapilyo ang mga ito. Salamat sa suggestion, Ems. Just give me the address of the school para mapuntahan namin bukas ng mga bata. Iyan ang calling card ng school. Aalis na ako. Good luck. Paalam ni Emerald sa kanya. Thank you. Nginitian lang siya nito at tuluyan ng lumabas mula sa kanyang opisina. Bukas na bukas ay pupuntahan agad nila ang Summit International School para ipa-enroll ang triplets. Samantala, kinabukasan ay maagang gumising si Ava para ihanda ang sarili.
Unang araw niya sa kanyang trabaho bilang elementary teacher. Excited na excited siyang turuan ng mga bata. Nakapagtapos siya ng BS Psychology at nag-uniting naman sa education. Nakapasa siya sa LET exam kaya ngayon ay licensed teacher na siya. Sa edad na 28 ay single pa rin siya at no boyfriend since birth. Pero ayos lang yun sa kanya. Hindi naman kasi siya nagmamadaling mag-asawa. Ava, halika na at nakahanda na ang pagkain mo. Tawag ng kanyang ina na si Aling Abby. Nandiyan na po, Nay. Sigaw niya pabalik at lumabas na mula sa kanyang silid at nagtungo sa kusina. Oh, marami akong hinandang pagkain para sa'yo. Damihan mo ang kain mo para hindi ka agad mapagod kapag nagtuturo ka. Oo nga, Nay eh. Excited na talaga ako sa bagong school na papasukan ko. Dapat lang. Ito naman talaga ang pangarap mo. Ang makatulong at turuan ng mga bata. Ala, kain na tayo at baka malate ka pa sa klase mo. Opo, Nay. Maganang kumain si Ava. Pagkatapos kumain at maayos ang sarili, ay nagpaalam na siya sa ina na aalis na. May sarili siyang kotse at 15 minutos lang naman ang tatakbuhin niya mula sa kanilang bahay patungo sa eskwelahan. Ilang sandali pa nga ay nasa loob na siya ng Summit International School. Pinark niya ng maayos ang kotse at mabilis na tinungo ang head office. Good morning, Mrs. Villante. Itatanong ko lang ho kung saan ako na-assign. Magalang niyang tanong sa head teacher. Good morning to Miss Ava Chavez. Mabuti naman at nandito ka na. Ikaw na ang magiging advisor ng Grade 1 Section A. Nasa second floor ang room mo. Left wing. Pwede ka na magsimulang magtrabaho, Miss Chavez. Imporma sa kanya nito. Thank you so much po, Mrs. Villante. Excited siyang nagpunta sa classroom ng advisory class. Mabuti na lang at wala pang estudyante. Maswerte siya dahil 10 bata lang ang kanyang estudyante. Kakayanin ko to. Adya, Ava. Pagpapalakas niya sa kanyang loob. Maya-maya pa ay isa-isa nang pumasok ang mga estudyante niya. Good morning, teacher! Sabay-sabay na bati sa kanya ng 7 estudyante. Good morning, children. Hintayin muna natin na 3 niyo pang kaklase, okay? Para sabay-sabay na tayong magpakilala. Sabi niya sa mga ito. Ilang sandali pa ay pumasok na ang 3 magkakamukhang bata. Napatitig siya sa mga ito at napangiti. Noon pa man ay mahilig na siya sa mga bata, lalo na kapag identical twins or triplets. Hello kids! Good morning! Please take your seat. Nakangiti niyang bati sa 3 bata. Tiningnan lang siya ng mga ito at naupo na sa mga bakanting silya. Dahil kumpleto na tayo, ay magpapakilala na ako sa inyo. I am your new teacher. My name is Teacher Ava. Good morning, everyone. Good morning, Teacher Ava. Good morning, classmates. Good morning, everybody. Sabay-sabay na bati ng kanyang mga estudyante. You may take your seat, children. And now, you should introduce yourself, okay? Let's start with the first row. Sabi niya, nag-umpisa nang magpakilala ang mga estudyante hanggang sa ang triplets na lang ang natira. Tumayo ang nasa left side ng upuan at humakbang sa harap at nagpakilala. Hello, I am Ajax Andrada. Nice to meet you all. Pakilala nito, nagsunura naman ang 2 sa triplets. Ako naman si Axel Andrada. And I am Ares Andrada. By the way, we're triplets. Pagkatapos magpakilala ay bumalik na sa upuan ng 3 bata. Kumunot ang noo niya nang makitang nagpalit-palit ng upuan ng triplets. Hinayaan niya na lang muna yon at nagsimula ng magturo. Sa loob na rin ng classroom nag-lunch ang mga bata. May mga baon ng mga ito. Kaya naman hindi na siya lumabas mula sa classroom para bantayan ng mga ito. Pagkatapos ng klase kinahapunan, ay isa-isa nang sinundo ang mga bata. Hanggang sa ang triplets na lang ang natira. Mabilis na nilapitan niya ang 3 bata. Hi, can I ask you something? Nakangiti niyang tanong sa mga ito. Nagkatinginan muna ang 3 bago tumango sa kanya. I know na identical triplets kayo. But I noticed na after niyo magpakilala kaninang umaga ay nagpalit kayong 3 ng upuan. Can you explain to me why you did that?
Napansin niyo po pala kami, Teacher Ava? Tanong ni Axel sa kanya. Yes, Axel. I saw you. So, I need your explanation. Wow! You know that I am Axel? Mangha nitong tanong. Mahina siyang natawa. Of course. Mabilis ko kayong nakilala kahit na ngayon ko palang kayo nakita. I have a good memory. Amazing! But to answer you, Teacher Ava, ginawa lang namin yun para lituhin ka. But I guess our plan has failed. Paliwanag ni Ares. Nice try, Ares. Pero hindi uubra yan sa akin. Teacher Ava, pwede ka ba naming bigyan ng regalo bukas? Tanong ni Ajax. Bakit niyo ako bibigyan ng regalo? Basta po, teacher. Nakita ni Ava ang pilyong ngiti sa triplets habang nakatingin ang mga ito sa isa't isa. At alam niyang may plano ang mga ito. You can give me anything for a gift, kids. Great! Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Ilang sandali pa ay may tumawag na sa triplets. Nang lumingon siya ay agad na nagtama ang tingin nila ng lalaking nakatayo sa tapat ng pinto ng kanyang classroom. Ang gwapo ng lalaki. Moreno ang kulay ng balat, kaya lalaking-lalaki ang dating. Misteryoso ang mga mata nito, at pangahan na mas lalong nakadadagdag ng sex appeal nito. All in all ay gwapo ang lalaki. Daddy! Malakas na tawag ng triplets sa lalaking bagong dating. Ama pala ito ng triplets. Sayang, taken na pala. May panghihinayang ng wika ng isip niya. Good afternoon, sir. Bati niya sa lalaki bilang respeto. Good afternoon. So how's my kids? Baritono ang boses na tanong nito. Bigla na lang sumikdo ang puso ni Ava. They're fine, and they're fast learners, sir. Nakangiti niyang sagot dito. Wala ba silang ginawa? I mean, hindi ba sila naging pilyo? They're not. Ang tahimik nga nila at nagpa-participate rin kapag tinatawag ko sila. That's great. Alis na kami, ma'am. Okay, sir. Ingat po. Bye, kids. Kumaway pa siya sa triplets. Bye, Teacher Ava. Kumaway rin sa kanya pabalik ang mga bata. Nagulat pa siya nang makitang titig na titig sa kanya si Mr. Andrada. Kimi siyang ngumiti dito at nag-iwas agad ng tingin. Nang mawala na sa paningin niya ang lalaki, ay nagpakawala siya ng buntong hininga. God, bakit parang crush ko na agad si Mr. Andrada? Parang timang na tanong niya sa sarili. Ava, bawal magka-crush sa kanya dahil may asawa na siyang tao. You're becoming unprofessional. Kastigo niya rin sa sarili. Imbes na isipin ng lalaki, ay bumalik na lang siya sa mesa para i-check ang mga papel na pinasagutan sa mga estudyante. Kinabukasan ay maaga pa rin pumasok si Ava sa paaralan. Ayaw niyang mas mauna ang mga estudyante kaysa sa kanya. She's a teacher. She should be a good role model to her students. Natapos na siya sa paglilinis nang pumasok ang triplets sa classroom. Good morning, kids. Nakangiti niyang bati sa tatlo. Nagkatingin na naman ang triplets bago siya batiin. Good morning, Teacher Ava. Ganting bati ng mga ito sa kanya. Ang aga niyo yata. Gusto naming mauna para ibigay ang gift namin sa inyo, teacher. Nakangiting sabi ni Ajax. How sweet naman ninyo. Sige nga, where's your gift to teacher? Here po, open it. Si Axel ang nagbigay sa kanya ng kahon. Binuksan niya iyon at nakita ang munting palaka na nasa loob ng kahon. Kinuha niya ang palaka at hinimas iyon. Ito ba ang regalo niyo sa akin? Gusto niyong alagaan ko ito? O baka naman gusto niyo lang akong takutin gamit ang palakang ito? Nakangiti niyang tanong sa triplets. Napanguso ang triplets at nagkatingin na naman ang mga ito. Teacher Ava, sabi ni Ares. You know what? Alam kong gagawin niyo to eh. Pero hindi ko sinabi sa inyo. Alam niyo bang mali ang ginawa niyo? Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa kaawa-awang palaka na ito. They have a life too. Kaya sana wag niyong paglaruan ng buhay ng isang hayop. It is not nice. Nahinahong sermon niya sa tatlo. Sorry po, Teacher Ava. Paghingi ng triplets ng tawad sa kanya,
Ibinalik niya ang palaka sa kahon at isinara. Binutasan niya ang bawat gilid ng kahon para makahinga ang pobreng palaka sa loob. I appreciate your gift, kids. Pero sana wag niyong paglaruan sa susunod ng mga hayop kasi nga may buhay din sila. I am not mad at you, okay? And forgiven na kayo. Pero wag na ninyong uulitin na ganitong prank kahit kanino. Kahit sa classmates ninyo. Talaga po, Teacher Ava? Hindi niyo kami isusumbong sa principal? Hindi na kami makikick out sa school? Tanong ni Axel. Nope, bakit ko naman gagawin yon? You're just a kid. Walang masama sa ginawa ninyo. And besides, nagsorry na naman kayo sa akin eh. Nakick out na kayo dahil sa ganitong prank? Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Hindi naman sa pambabash sa mga dating naging school ng mga bata, pero parang ang OA naman na makick out ang mga ito at hindi na lang binigyan ng disciplinary actions. Pero ano nga bang alam niya, hindi ba? You're too kind, Teacher Ava. Can you be our mommy na lang po? Tanong ni Ares na ikinagulat niya. Bakit? Wala ba kayong mommy? Bigla tuloy siyang naguluhan. Bunga ba sila ng broken family? Natanong niya sa sarili. Wala po kaming mommy, teacher. Kaya baka pwede ka naming maging mommy. Promise, magiging mabait po kami. Pangako ni Ajax. Of course, I can be your mommy here in school. Kasi ang teacher ang siyang pangalawang magulang ng mga bata. But we want a real mommy, Teacher Ava. Sigaw ni Ares. Mahina siyang napabuntong hininga. Kids, listen. Hindi naman kasi basta-basta nahihingi ang mami eh. Ang mahalaga lang muna ay mami niyo ako rito sa school. Okay ba yon? Paliwanag niya. But we can call you mommy. Teacher Ava lang ang pwede naming itawag sa'yo. Wika naman ni Ares. May mga bagay kasi na hindi niyo pa naiintindihan. Pero kahit naman Teacher Ava ang tawag niyo sa akin, I will treat you naman as my own kids. How about that? Nagkatingin na tatlong bata at sabay-sabay na tumango. Okay po, Teacher Ava. Sagot ng mga ito. Thank you. Maupo na kayo sa upuan niyo and please don't change your seat. Hindi uubra sa akin ng ganon. Understand? Nakangiti niyang paalala sa mga ito. Yes po, Teacher Ava. Nakangiti na sagot ng triplets. Napanatag naman siya sa sagot ng mga ito. Samantala ay narinig lahat ni Max ang sinabi ni Teacher Ava sa mga anak. Gusto niya ang ugali ng guro dahil kinaya nitong pasunurin ang mga anak niya. Kahit may ginawa ang mga itong kapilyuhan, ay hindi nito pinagalitan ng mga bata. Mukhang siya na nga ang solusyon sa problema ko. Kukunin ko siya bilang private tutor ng mga anak ko. Sa tingin ko naman ay gusto siya ng mga bata. Bulong niya sa sarili at umalis na rin. Buong maghapong busy si Max sa kumpanya. Nag-e-expand na kasi ang Andradas Oil and Gas Company sa ibang bansa, kaya kailangan niyang matutukan ng kumpanya. Mabuti na lang at nakahabol pa siya para sunduin ang mga anak sa paaralan. Nakita niya ang triplets na nakikipag-usap kay Teacher Ava. Teacher, gwapo naman po ang daddy namin, kaya kapag niligawan ka niya, sagutin niyo po agad Sabi ni Axel. Kayo talaga? Hindi niyo pa alam ang mga sinasabi niyo. Para lang sa mga matatanda ang mga yan. Mag-aral na lang kayo sa bahay, okay? Nakangiting sabi ng babae. Maganda si Teacher Ava. Baling kinita ng katawan nito. May kaliitan pero matangos ang ilong nito. Mapupula din ang mga labi at parating masaya ang bakas ng muka. Sayang po, gusto pa naman namin kayong maging mami. May panghihinayang sa boses ni Ares. Ganito na lang. Hayaan niyo si God ang mamili ng babae para sa daddy niyo. Malay niyo naman, di ba? Ako pa lang daw ng dad niyo. Pero hindi natin pwedeng madaliin ang lahat. Let God do His plan, okay? Okay po, Teacher Ava. Gabi-gabi po kami magpe-pray kay God na kayo ang makatuluyan ng daddy namin. Singit ni Ajax. Mahinang natawa ang magandang guro. Kayo talaga? Naiiling na sabi ng babae. Malakas siyang tumikim para maagaw ang atensyon ng mga ito. Hi sir, good afternoon. Ready na ang triplets na umuwi. Nakangiting sabi ni Teacher Ava. Good afternoon, Teacher Ava. Kids, pwede bang mauna na kayo sa baba? I will just talk to Teacher Ava.
Utos niya sa mga ito. Okay, Daddy. Bye, Teacher Ava. Paalam ng mga ito sa guro. Bye. See you tomorrow, kids. Kumaway pa ito sa triplets. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Mr. Andrada? Formal nitong tanong. Did you already know my kids' background in their previous schools? Tanong niya sa babae. Yes, Mr. Andrada. Of course, I checked your son's background. And it seems that kulang sila ng atensyon. I am not saying that you're an irresponsible parent. Pero sa nakikita ko, gusto nila ng atensyon mula sa'yo. Kasi nga wala silang mommy. They want a mom, Mr. Andrada. Hindi mo lang nakikita yun sa mga anak mo because you're too busy to notice it. Kaya ganun ang ugali nila. You can't blame them. Mga bata lang din naman kasi sila. Kaya understandable ang ugaling ipinapakita nila. Paliwanag nito. Sandali siyang natigilan. Tama ito. Kulang ang oras niya para sa mga anak. Malalim siyang napabuntong hininga. Can I offer you another job? Ayun talagang dahilan kung bakit kita gustong makausap. Job? What kind of job is that? Gusto ko itang gawing private tutor ng triplets. Malaki ang ibabayad ko sa'yo. Saturday and Sunday lang ang duty mo. Wala na akong day off kapag pumayag ako sa gusto mo, Mr. Andrada. Hindi ka naman mahihirapan sa mga anak ko. Gusto kong samahan mo sila at ipadama na walang kulang sa kanila. Yun lang naman ang gagawin mo. Gagawin mo akong panakipbutas sa pagkukulang mo? Tama ba, Mr. Andrada? Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Dahil tama naman, kailangan niya ng mag-aalaga sa mga anak niya na magpapakita ng pagmamahal sa mga ito. Well, you got me, Teacher Ava. Sa tingin ko naman ay gusto ka ng mga bata. Kaya sana ay pumayag ka na tulungan ako para magbago sila kahit paano. Mr. Andrada, hindi ko sila pwedeng baguhin. Pero sige, pag-iisipan ko ang offer ninyo. I will give my answer on Friday. Ayos lang ba sa'yo? Napangiti siya sa sinabi nito. That's great. I'm looking forward na matulungan mo ko sa mga anak ko. Sabi niya, hindi na rin nagtagal si Max sa classroom at nagpaalam na siya sa guro ng mga bata. Samantala, kinagabihan ay napasalampak si Ava sa upuang gawa sa kahoy. Iniisip niya hanggang sa mga oras na iyon ang sinabi ni Mr. Andrada. Wala siyang pakialam kung malaki man ang sasahurin niya. Ang iniisip niya ay triplets. Oh anak, bakit parang problemado ka yata? Anong nangyari? Tanong ng kanyang ina. Kasi nay, may nag-alok sa aking maging private tutor ng mga anak niya. Estudyante ko po yung triplets. Alam kong hindi tungkol sa aralin namin sa school, kaya gusto niya ako maging private tutor ng mga anak niya. Paliwanag niya sa ina. Oh, ano palang kailangan niya sa'yo? At gusto ko niyang kuhaning private tutor. Wala kasing nanay ang triplets na kaya naging pilyo ang mga ito. Pero nung ako ang naging teacher nila, medyo tumino sila ng very light. Kaya siguro nag-offer ang daddy nila ng ganun sa akin. Sa tingin mo ba ay matutulungan mo ang triplets kapag naging private tutor ka nila? Wala ka mo silang nanay. Gusto nilang maramdaman na may isang ina na nagmamahal sa kanila. Handa ka bang maging nanay ng triplets? Napaisip siya sa sinabi ng ina. Tama nga ito. Handa nga ba siya? Pero isipin niya palang na malungkot ang triplets ay parang kinukurot na ang puso niya. Bakit naman ba kasi sobrang maawain niya? Ewan ko, Nay. Sa ilang araw lang na nakasama ko ang triplets ay may malaki na silang puwang sa puso ko. Naguguluhan na rin ako. Sundin mo ang isinisigaw ng puso mo, anak. Kung sa tingin mo ay matutulungan mo sila, edi umuo ka. Pero kung sa tingin mo na mas magandang huwag kang makialam sa buhay nila, edi tumanggi ka. Salamat sa advice, Nay. Nakatulong yun sa akin. Basta kapag may iniisip ka o problema ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin, anak. Lahat ng bagay ay napag-uusapan. Niyakap niya ang ina at sabay na silang kumain ng hapunan. Ilang araw na inoobserbahan ni Ava ang triplets. Kapag siya ang kasama ng mga ito ay behave lang ang mga ito. Pero kapag nasa ibang classroom ang mga ito, ay naglalaro at palaging nambubuli. Kaya naman nakapagdesisyon na siya. Tutulungan niya si Mr. Andrada sa pagtuturo ng magagandang asal sa triplets.
Pagsapit ng Biyernes ay naghanda na siya sa sasabihin niya kay Mr. Andrada. Sa tuwing sumasagi sa isipan niya ang lalaki, ay napapabilis nito ang pagtibok ng kanyang puso. Sa desisyon niya ngayon ay kailangan niyang itali ang marupok niyang puso. Be professional, Ava. Paalala ng kanyang utak. Labasan na ng mga bata kay nahapunan. Sinundo na ang ibang estudyante niya maliban sa triplets. Ajax, Axel, Ares, proud na proud ako sa inyo. Malaki na ang pinagbago nyo. Sana tuloy-tuloy na ang pagiging mabait ninyo. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Siyempre po, Teacher Ava. Ayaw ka po naming ma-disappoint. Baka kapag parati kaming pasaway ay umalis ka nalang bigla rito sa school. Sabi ni Ares. Oo nga po, ayaw po naming umalis ka. Sabi naman ni Ajax. Ikaw lang po ang teacher na mabait sa amin. Sana'y ikaw na lang ang naging mami namin eh. Di masaya sana kami ngayon. Segunda ni Axel. Kayo talaga? Pero salamat at nakikinig kayo sa akin. Basta lagi niyong tatandaan, nasa likod niyo lang lagi ako. Maliwanag ba? Opo, Teacher Ava. Sabay-sabay na sagot ng triplets. Niyakap naman niya ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Mr. Andrada. Kabadong-kabado talaga siya. Goodbye po, Teacher Ava. Ingat po kayo. Paalam ng triplets sa kanya. Bye, kids. Kayo rin mag-iingat, okay? Kumuway rin siya sa mga ito. Tumangulang ang triplets at lumabas na mula sa classroom. Malakas siyang tumikim. Maupo ka muna, Mr. Andrada. Let's talk about your offer. Simula niya. I'm all ears. Seryoso nitong sabi. I know na hindi about sa pag-aaral ang gusto mong ituro ko sa kanila. You want me to teach them good manners at iparamdam sa kanila ang kalinga ng isang ina. I can do that, Mr. Andrada. Pero hindi ako habang buhay na mananatili sa buhay ng mga anak mo. I hope may naisip ka ng plano after ko maging private tutor ng triplets. Thank you sa sinabi mo. Pag-iisipan ko ang susunod kong hakbang para sa triplets. Sa ngayon ay kailangan ko muna ng tulong mo. Okay. 6 na buwan lang ako pwedeng maging private tutor nila. That's fine with me. Can you start tomorrow? Walang problema. Just give me your address at pupunta ako bukas. Nakita niya kung paano lumapad ang ngiti ni Mr. Andrada. Can I borrow your pen and a piece of a paper? Sure, eto. Ibinigay niya rito ang sign pen at papel. Mabilis itong isinulat ang address ng mga ito at ibinigay sa kanya. Salamat. See you tomorrow then. See you tomorrow. And by the way, 30,000 a month ang sahod mo. Natulala si Ava sa sinabi nito. What? Bakit ang laki naman ang bayad mo sa akin? Hindi naman ganun kahirap ang trabaho ko. I will double your salary every time na questionin mo ako sa pasahod ko sa'yo. It's my decision. At para naman yun sa mga anak ko. Have a good day, Teacher Ava. Sabi nito sabay labas mula sa kanyang classroom. Natulala na lang siya sa sinabi ng lalaki. Kinabukasan naman ay madaling araw pa lang ay nagising na si Max. Gusto niyang maagang maglinis sa mga kasambahay at maghanda ng pagkain para sa pagdating ni Teacher Ava. Hindi pa alam ng mga anak niya na pupunta ngayon ang guro sa bahay nila. Sorpresa niya iyon para sa mga ito. Sir, tapos na po kaming maglinis. May kailangan ka pa po ba? Tanong ni Manang Terry sa kanya. Wala na po. Salamat. Sa kusina muna ako at titingnan ko ang mga inahandang pagkain doon. Sir, may bisita po ba kayo? Oo. Teacher ng triplets. Magiging private tutor kasi siya ng mga bata. Kaya po pala. Akala ko special someone mo na eh. Para po kasing nagpapa-impress ka sa ginagawa mo. Hindi ka naman ganyan dati. Natigilan siya sa sinabi ni Aling Terry. Tama ito. Wala siyang pakialam kung hindi malinis ang bahay niya kapag may bisita siya. Mga malalapit na kaibigan at pamilya niya lang ang bumibisita sa bahay niya. Maliban sa mga ito ay si Teacher Ava lang ang hindi niya kaibigan o kapamilya na bibisita sa bahay. Kaya siguro gusto niyang magkaroon ng good impression sa babae. Teacher po siya ng mga bata, kaya gusto ko maging maayos ang unang impression niya rito sa bahay. Sagot niya. Sinabi niyo po eh.
Nito na parang ayaw pang maniwala sa kanya. Pagdating ng 8:00 ay wala pa rin si Ava. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba at baka may nangyari na rito nang biglang may mag-doorbell. Ako na po magbubukas ng gate man ng Terry. Presenta niya. Malalaki ang hakbang na nagpunta siya sa gate at pinagbuksan ng bisita. Good morning, Teacher Ava. Come inside. Formal niyang bati rito, pero ang puso niya ay hindi na mapirme sa kaba. Good morning, Mr. Andrada. Ang ganda naman ng bahay ninyo. Pero bakit pa ba ako magtataka? Ang King Village ay isa sa mga prestihiyosong village rito sa Maynila. Komento nito. Salamat. Halika't naganda ako ng agahan para sa'yo. Nakakahiya naman sa'yo. Pero salamat po. Wala yon. Iginiya niya ang babae papunta sa komedor. Ang mga bata? Tanong nito. Ipinaghila niya ito ng upuan. Hindi pa gising. Gigisingin ko na lang para sabay-sabay na tayo mag-breakfast. Mas mabuti pa nga. Wait for us. Aniya rito at nang magtama ang kanilang mga mata, ay nag-iwas lang ito ng tingin. Tinalikuran niya ito at pinuntahan ang silid ng triplets. Pagpasok niya roon ay nakita niyang bagong gising ang triplets. Hey, good morning kiddos. Let's eat breakfast. May surprise ako sa inyo. Nakangiting wika ni Max sa mga anak. Dad, are you pranking us? Nakanguso na sabi ni Axel sa kanya. Walang tiwala. Paano ay ang mga ito ang mahilig mang prank? Bilisan nyo na lang, para naman gumanda ang mood ninyo. Imbes ay tugon niya. Pwede bang kahit Sabado at Linggo ay may pasok? Miss na agad namin si Teacher Ava. Sabi naman ni Ajax. Tara na sa dining at kakain na tayo. Tsaka, kawawa naman si Teacher Ava kung wala siyang pahinga, hindi ba? Kaya wag na kayo magtampo at baka ang grasyang magtampo sa atin. Kayo rin. Sabi niya pa. Walang nagawa ang triplets kundi ang sumunod sa kanya. Pagpasok nila sa komedor ay sabay-sabay na sumigaw sa saya ang triplets. Teacher Ava! Yehey! You're here! Masayang sigaw ni Ares. Yes, I'm here. Hindi niyo alam na pupunta ako rito ngayon? Tanong ng babae sa triplets. Hindi po oh. This is my dad's surprise for us. Thank you, Daddy. Pasasalamat ni Axel. Okay, let's eat breakfast bago kayo magsimula sa pag-aaral. Sabi niya sa mga anak. What? Mag-aaral pa rin kami hanggang weekend? Hindi ba pwedeng maglaro kami kasama si Teacher Ava? Tanong ni Ajax. Depende kung magbe-behave kayo. Wika ni Max. Ngumiti lang ang babae sa triplets at inasikaso ang mga ito. Samantala, pagkatapos kumain ay sinamahan ni Ava ang triplets sa silid ng mga ito para mag-ayos. Teacher Ava, magiging mami ka na po ba namin? Tanong ni Aris sa kanya. Mahina naman siyang natawa sa sinabi nito. Hindi, Ares. Narito si Teacher Ava para gumabay sa inyo. I want you to be a good boy, okay? Sagot niya. Bakit po? Bad boy ba kami? Tanong naman ni Ajax. Of course not. Kaya lang kailangan ninyong malaman na ang mga ginagawa ninyo minsan ay hindi na maganda. Ayos lang ba naturuan kayo ni Teacher Ava? Yes po, Teacher Ava. Masayang sabi ni Axel. That's good. Ngayon, maligo na muna kayo para makapagsimula na tayo ng ating lesson for the day. Aniya sa mga ito. Naroon lang siya habang hinahayaan ng mga kasambahay na paliguan ng mga bata. Napapaisip tuloy siya. Tutor ba talaga siya roon o weekend mommy? Iyon kasi ang palagay niya sa role niya sa bahay na iyon. Handa na ba kayo sa una ninyong activity? Tanong ni Ava sa triplets pagkatapos maligo ng mga ito. Yes po, Teacher Ava. Ipinaliwanag niya ang mga dapat gawin ng mga bata kapag kausap ang mas nakatatanda sa mga ito. Ipinaliwanag niya rin kung bakit nga ba mahalaga ang respeto sa kapwa. Ngayon, naiintindihan niyo na ba na kung bakit kailangan nating maging magalang sa kapwa natin? Lalo na sa mga mas nakakatanda sa atin? Nakangiti niyang tanong sa triplets. Opo, Teacher Ava. Naiintindihan na po namin. Sagot ni Axel. Thank you, Teacher. Ani Ajax.
Hindi na po kami magiging pilyo, Teacher Ava. Sabi naman ni Ares. Malapad siyang napangiti sa mga ito. Nakakataba ng puso na naiintindihan ninyo ang itinuro ko sa inyo. At dahil dyan, maglalaro na tayo. Anong gusto niyong laro? Bahay-bahayan po. At gusto namin ikaw ang mami namin. Pwede po ba yon, Teacher Ava? Nakikiusap na tanong ni Ares sa kanya. Makakahindi ba ako sa inyo? Hindi po. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Then let's play. I'm your mommy for today. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Tuwang-tuwa naman ang triplets habang nakikipaglaro sa kanya. Maging siya ay natutuwa sa mga ito. Sa unang 2 araw ay inoobserbahan ni Max si Ava kasama ang triplets at masasabi niyang masaya ang mga bata kasama ang babae. Hapon na at dumaan siya sa silid ng triplets. Bukas ang pinto kaya sumilip siya. Napangiti siya nang makitang mahimbing na natutulog ang triplets habang kinakantahan ni Ava. Naramdaman siguro nito ang maiinit niyang titig dito kaya lumingon ito sa kanya. Agad na nagtama ang kanilang mga mata. Katulad ng palagi niyang nararamdaman, ay bumilis na naman ang pagtibok ng puso niya. Tumayo ito at lumabas mula sa silid ng triplets. Gusto mo bang pag-usapan ang improvement ng mga bata? Tanong nito sa kanya. Sure, tara, sa office tayo. Sagot niya at nauna nang naglakad papunta sa kanyang pribadong opisina. Maupo ka muna, magpapadala lang ako ng merienda natin. Salamat. Umupo nga sa pang-isahang sofa ang guro. Tumawag naman siya kay Manang Terry para dalhan sila ng merienda. So, kumusta naman ang mga bata? Tanong niya kahit alam naman niyang masaya ang mga anak kasama ito. They're fine. At ang laki na ng improvement nila kahit pa 2 araw pa lang ako rito. I hope na magtuloy-tuloy na yon. Hanggat nariyan ka, magiging maayos sa mga anak ko. Komento niya. Napansin niya ang pagiging mas magalang ng mga bata kapag naroon si Ava. Mas sweet din ang mga ito. Hindi niya alam kung pakitang tao lang iyon dahil nga naroon ang guro ng mga ito. Pero sana naman ay hindi. Pwede ba akong magtanong ng personal sa'yo? Untag sa kanya nito. Sure. What is it? Where's the mother of the triplets? Bakit hindi niyo sila kasama? Wala silang mami. Gusto ko lang ng anak noon. Wala akong balak na mag-asawa dahil hindi ko nakikita ang sarili ko na magkaroon ng sariling pamilya. Kaya nag-decide akong kumuha ng surrogate mother para magkaroon ng anak. At ang triplets nga ang bunga nun. Sana naiintindihan mo ang sitwasyon na meron ako. Napatango ang babae. Pero wala ka ba talagang balak na mag-asawa in the future? I mean, hindi pa ba nagbabago ang isip mo? Kasi tingnan mo ang sitwasyon. Mukhang nangangailangan talaga ng nanay ang mga bata. Sa ngayon, parang may balak na ako mag-asawa. I think nakita ko ng babaeng gusto ko makasama habang buhay. That's a good news. But you should consider your triplets. Dapat ang babaeng pakakasalan mo ay tanggap ang triplets. Handang alagaan at mahalin sila. Yes, tamang-tama siya para sa triplets. Magkakasundo sila. Wika niya habang titig na titig dito. Magsasalita pa sana si Ava nang pumasok si Manang Terry sa loob ng silid, dala-dala ang merienda na inuutos niya. Salamat po, Manang Terry. Pasasalamat niya sa ginang. Wala pong anuman. Nakangiting sagot nito at agad ding lumabas. Kain tayo, Teacher Ava. Ay niya rito. Tumango ito at kumuha na rin ng pagkain. Pagkatapos ng kanilang usapan ay bumalik na ang babae sa silid ng triplets. Magpapahinga raw muna ito na agad niyang pinayagan. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at patuloy pa rin sa pagiging private tutor si Ava ng triplets. Mas naging close pa siya sa mga bata, maging kay Max. Nakilala niya rin ang mga magulang ni Max na agad niyang nakagaanan ng loob. Mababait ang mga magulang ng lalaki. Nasa loob na siya ng kanyang classroom sa araw na iyon. May iilan na ring estudyante sa loob. Good morning, Teacher Ava! Chocolates for you! Masiglang bati ng triplets sa kanya. Napangiti naman siya. Good morning. Salamat sa chocolates. And flowers from our daddy. Sigaw ni Axel. Nag-init naman ang pisngi niya. Habang tumatagal na nakikilala niya si Max, ay mas lalong lumalalim ang pagkakagusto niya rito. Ngunit ayon sa policy ng eskwelahang pinagtatrabahuhan niya,
ay hindi maaaring magkaroon ng romantikong relasyon ng guro sa magulang ng mga estudyante. Thank you. Pasasalamat niya. Wow, Teacher Ava! Mukhang nagiging close ka na sa mag-aamang Andrada, ha? Balita ko ay pumupunta ka sa bahay nila. May relasyon na ba kayong dalawa? Tanong ni Mrs. Santos, ina ng isa sa mga estudyante niya. Wala po kaming relasyon ni Mr. Andrada, ma'am. Maikli niyang sagot. Naku, hindi iyon ang nakikita namin sa inyo. Baka mawalan ka ng trabaho, Teacher Ava. Dapat sumunod ka sa policy ng paaralan. Kahit naman single si Mr. Andrada, ay hindi pa rin magandang tingnan na magkaroon kayo ng relasyon. Mataray na sabi ng ginang. Wala naman po talaga kaming relasyon ni Mr. Andrada. Ganyan naman talaga ang sasabihin mo para hindi kayo mabuko. Kung sa bagay, good catch nga naman si Mr. Andrada. Mayaman na, gwapo pa. Mahinang tumawa si Mrs. Santos bago siya tinalikuran. Napabuntong hininga na lang siya sa sinabi ng ginang. Pinilit niya na lang ang sarili na wag nang intindihin ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanila ni Max. Ngunit kahit na anong tanggi at pag-iwas ni Ava sa issue, ay hindi pa rin iyon natigil. Naging sentro tuloy sila ng chismis. Kaya isang araw ay ipinatawag siya ng principal. Good morning, ma'am. Bati niya rito. Maupo ka. Utos ni Mrs. Cinco sa kanya. Salamat po. Naupo siya sa harap nito. Alam mo bang ikaw ang issue rito sa eskwelahan? At pinapaalala ko lang na isa kang professional licensed teacher. Ayaw ko masirang imahe ng school dahil lang sa'yo. Kung hindi mo talaga mapigilan ang relasyon mo kay Mr. Andrada, pwede ka na mag-resign. Diretsahang sabi sa kanya nito. Pero ma'am, wala naman po talaga kaming relasyon ni Mr. Andrada. May relasyon kayo o wala? Sa nakikita ng mga tao ay may relasyon kayo. Close kayo sa isa't isa. Maging sa triplets. This is a warning to you, Teacher Ava. Wala siyang nagawa kundi ang tumango kay Mrs. Cinco bago umalis. Matatapos din ang issue na ito. Aniya sa sarili. Patapos na ang klase nang biglang umiyak ang isa sa mga estudyante niya. Agad niya itong nilapitan. James, anong nangyari sa'yo? Mahina niyang tanong sa bata. Si Axel po, tinulak ako. Sumbong nito. No, I didn't. Pagtayo mo, natapilok ka. I didn't push you. Depensa ni Axel. You push me! Sigaw ni James at malakas na umiyak. Agad niyang pinatahan ng bata. Okay, let's settle this. Dito kayong dalawa sa mesa ko. Hinawakan niya ang dalawang bata at pinaupo sa harap niya. Axel, don't lie to me. Ano ginawa mo kay James? Mahinahon ang boses na tanong niya. Wala po akong ginagawa sa kanya, Teacher Ava. Depensa nito. Huwag kang sinungaling, Axel. Ayaw ring paawat ni James. Shh! Diyan na muna kayo. Huwag mag-away, okay? Okay po, Teacher Ava. Sabay na sagot ng dalawa. Tumayo siya sa gitna at tinanong ang mga bata kung may nakakita ba sa nangyari. Ngunit hindi raw napansin ng mga ito ang nangyari. Kaya binalikan niya ang dalawang bata. Axel, just say sorry to James. Teacher Ava, bakit po ako magsasorry kung hindi ko naman talaga ginawa ang binibintang niya? Just say sorry! Sigaw ni James. Magsasalita pa sana siya nang may pumasok na ginang sa classroom niya. Jameson, why are you crying? Sinong umaway sa'yo? Galit na tanong ng ginang sa anak. Mrs. Santos, wala pong umaway sa anak ninyo. Mahinahon niyang sabi. Kung wala, bakit siya umiiyak? Iiyak ba yan ng walang dahilan? Mami, itinulak po ko ni Axel kaya nadapa ako. Sumbong ni James. What? Itinulak ng isa sa triplets ang anak ko? Tapos wala kang ginawa, Teacher Ava? Mrs. Santos, sinabi po ni Axel na hindi niya itinulak si James. At mas maniniwala ka sa kanya kasi lover mo ang tatay ganon? Singhal nito sa kanya na ikinagulat niya. Wala po akong relasyon sa tatay ng triplets, Mrs. Santos. Kaya sana magdahan-dahan kayo sa pananalita ninyo. Ha? Kitang-kita naman na may relasyon kayo. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, ayusin mo yung trabaho mo. Pati pa nga away ng triplets kinakampihan mo.
Makakarating to sa principal. Hinila na ni Mrs. Santos si James. Napabuntong hininga na lang siya at tiningnan si Axel. Teacher Eva, promise po wala akong kasalanan. I didn't push him. Sabi nito. Shh, it's okay. Alam ko nagsasabi ka ng totoo. Thank you for believing me, Teacher Eva. Sa ngayon, huwag ka na munang lalapit kay James, okay? Kailangan mo munang dumistansya sa kanya. Okay po, Teacher Eva. Hindi si Max ang sumundo sa triplets na ipinagpasalamat niya. Hindi niya kaya magsinungaling kay Max tungkol sa nangyari ngayon. At chismis na may relasyon sila. Kailangan niya lang umiwas sa gulo. Akala niya ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit mas lumala pang sitwasyon dahil lahat na ng triplets ay nakakasama na sa away. Wala naman siyang pinapanigan, kaya lang ay naiipit siya sa sitwasyon. Kaya ngayon, 3 magulang na ang nagtuturo sa triplets na inaway ang mga anak ng mga ito. Tinulak daw ulit ni Axel si James, habang si Ajax naman ay kinuha ang baon ni Mia, at si Ares ay pinunit ang notebook ni Billy. Teacher Eva, hindi na pwede ang ganito. Uuwi ang anak namin na umiiyak. Palaging inaaway ng triplets na yan. Mukhang wala yata silang disiplina. Sabi ni Mrs. Lopez, isa sa mga magulang na nagrereklamo. Paano magkakaroon ng disiplina kung hinahayaan ni Teacher Eva? Palibhasa kasi, boyfriend niya si Mr. Andrada. Mataray na wika ni Mrs. Santos. Hindi po totoo yan, at saka hindi naman po talaga inaaway ng triplets sa mga anak ninyo. Tinanong ko na po ang mga, wag ka na magpaliwanag pa. Ang mas mabuti pa ay mag-resign ka na lang bilang guro at bantayan mo yung triplets. Sabi naman ni Mrs. Rojas. Kakausapin namin ang principal tungkol sa pagiging unprofessional mo. Sigaw ni Mrs. Santos saka umalis. Sumunod naman dito sina Mrs. Lopez at Mrs. Rojas. Napailing na lang siya. Alam niya kasing walang kasalanan ng triplets. Teacher Eva, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Ajax sa kanya. Nginitian niya ito. Ayos lang ako. Para po kasing hindi dahil na naman po to sa amin. Umiiwas naman po kami. Sila itong panay ang lapit sa amin. Hayaan niyo na sila. Kakausapin ko na lang ulit. Hintayin niyo na lang ang daddy niyo para sunduin kayo, okay? Okay po. Tinignan niya sina Axel at Ares. Tahimik lang ang mga ito. Sumakit ang dibdib niya para sa 3 bata. Nagbago na ang mga ito pero ayaw pa rin tantanan ng iba. O baka napagdidiskitahan lang ang mga ito dahil sa akala ng lahat na may relasyon siya kay Mr. Andrada. Kaya nang sunduin ni Max sa mga anak ay kinausap niya ito. Mr. Andrada, gusto ko lang sabihin na kailangan ko na magdesisyong mag-quit bilang private tutor ng mga bata. Sabi niya rito. What? Why? May nagawa ba akong mali? I will make it up to you. Huwag mo lang kaming iwan ng triplets. Pakiusap nito. Natigilan naman siya. Kasi, naiipit ang triplets sa sitwasyon Akala ng mga magulang ay may relasyon tayong dalawa. At kapag may hindi pagkakaunawa ng mga bata, palaging ang triplets at relasyon daw natin ang bukang bibig nila. And I know na mahihirapan ang triplets kapag nagpatuloy pa ang ganito. Ituro mo sa akin ang nagsabing may relasyon tayong dalawa. It's a false accusation. Pwede ko silang ipakulong. Mr. Andrada, please. Ayoko na ng gulo. Hayaan na lang natin sila at kakausapin ko ulit ang mga magulang ng mga bata, okay? Sige, hahayaan ko muna sila. Pero please, huwag kang mag-quit bilang private tutor ng triplets. Pakiusap nito. I will think about it, Mr. Andrada. Pag-alis ng mag-aama ay huminga siya ng malalim. I'm sorry, pero buo na ang desisyon ko. Magre-resign na lang ako para wala ng gulo. Uuwi na lang muna ako sa probinsya namin at doon na lang muna maghahanap ng trabaho. I'm sorry, Ajax, Arex at Axel. This is for your own good. Malungkot niyang sabi. Nang araw na iyon ay agad siyang nag-file ng resignation letter sa principal office. Dahil sa issue niya kay Mr. Andrada at sa mga report ng mga magulang, ay agad na naaprubahan ang kanyang resignation. Kinabukasan ay agad na umuwi si Ava sa bahay nila sa Rizal. Kinausap na niya ang kaibigan niyang guro at inirekomenda siya sa isang private school para makapagtrabaho agad siya. Kahit na alam niya sa sariling mamimiss niya ang triplets, maging ang ama ng mga ito. Sabado ng umaga kaya maagang nagising si Max.
Gusto niyang siya mismo ang magluto ng pagkain para kay Ava. Kinausap din niya ang triplets at naniniwala siyang walang ginawang masama ang mga ito. Pakanta-kanta pa siya habang nagluluto. "Good morning, Sir Max. Ang saya niyo po yata." Nakangiting bati ni Manang Terry. "Siyempre naman, makikita ko ulit si Teacher Ava eh." Pag-amin niya. "Ay si Sir Ru, pumapag-ibig na." Gusto ko siya. Gusto ko siya para sa mga anak ko. Kita mo't nagbago ng mga bata dahil sa kanya. "Oo nga, sir. Minsan nga narinig ko ang triplets na gusto nilang maging mami si Teacher Ava. Paano ba naman eh, ang bait-bait na bata." "Oo nga, may mabuti siyang puso, kaya nakuha niya ang loob ng mga anak ko." "At nakuha rin niya ang loob mo. Kita ko rin ang pagbabago sa inyo, Sir Max. Kaya sana nga magustuhan ka ni Teacher Ava para may mami ng triplets." Nakangiting sabi ni Manang Terry. Hindi siya nakapagsalita dahil totoo ang sinabi nito. Nakuha na nga ng guro ang kanyang puso. Dumating na ang hapon pero hindi pa rin dumarating si Ava. "Daddy, bakit po wala si Teacher Ava?" Tanong ni Aris sa kanya. "Hindi ko rin alam, anak. Baka may importante siyang ginagawa." Sagot na lang niya. Kanina niya pa tinatawagan ng babae, ngunit hindi nito iyon sinasagot. "Ayaw niya na ba sa atin?" Tanong naman ni Axel. "Alam niyo namang hindi ganun si Teacher Ava, hindi ba? Mahal niya kayo." "Pero bakit wala siya rito ngayon kung mahal niya kami?" Tanong ni Ajax. "Mga anak, may pamilya din si Teacher Ava. May ginagawa sa buhay. Hindi pwedeng sa atin siya palagi." Natahimik ang triplets sa kanyang sinabi. Dahil maging siya ay miss na rin ang dalaga. Pagdating ng Lunes ay si Max ang naghatid sa triplets. Gusto niya ring makausap si Ava kung bakit ito hindi nagpakita ng Sabado at Linggo. Ngunit sa pagkadismaya niya ay ibang guro na ang nagtuturo sa mga bata. "Dad, bakit hindi na si Teacher Ava ang teacher namin?" Tanong ni Axel. "Hindi ko alam, anak. Pumasok na muna kayo at pupuntahan ko ang principal." "Okay po, Daddy." Hinalikan niya ang mga anak sa pisngi bago tiimbagang na pinuntahan ang office ng principal. "Mrs. Cinco." Madiin niyang tawag sa pangalan ng ginang. "Mr. Andrada, you're here. May maipaglilingkod ba ako sa inyo?" Nakangiti nitong tanong sa kanya. "Where's Ava?" "Si Teacher Ava? Hindi ba niya sinabi sa iyo na nag-resign na siya? Hindi ba at may relasyon kayong dalawa?" "Nag-resign siya dahil sa mga maling akusasyon ninyo. Wala kaming relasyon ni Ava. At pwede ko yung patunayan sa inyo sa korte. Alam niyo naman sigurong pwedeng kasuhan ng gumagawa lang ng kwento, hindi ba?" What? Hindi mo ako pwedeng idemanda, Mr. Andrada. Hindi naman ako nagsabi niyan. Mga magulang ang nagpunta sa akin at sinabi ang tungkol sa relasyon mo kay Ava." "At nakinig naman kayo, kahit hindi niyo pa alam ang totoo, hindi ba?" "Still, hindi mo kami pwedeng kasuhan. Si Ava mismo ang nag-resign. Hindi namin siya tinanggal." Katwiran pa ni Mrs. Cinco. "Then give me the names of those parents who told you that Ava and I had a romantic relationship." I can't do that." "Then idedemanda kita for spreading false information about me and Ava." "Fine. Sina Mrs. Santos, Mrs. Perez at Mrs. Rojas na nagpapakalat na may relasyon kayong dalawa." Sabi nito. "Good. Madali naman pala kayong kausap. And by the way, ililipat ko ang mga anak ko ng paaralan. Napaka-judgmental ng mga tao rito." Wika ni Max bago lumabas mula sa office ni Mrs. Cinco. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng matalik niyang kaibigan na si Lawrence. "Andrada, may kailangan ka?" Tanong nito sa kanya. "Yeah, kailangan mong hanapin ang mga taong ito para sa akin. I will make them pay." Galit niyang sabi. "Oh, mukhang ginising na mga yan ang demonyong tinatago mo ah. Sure, just send me the names. Ako nang bahala." Pagkatapos ng tawag ay pinuntahan niya ang mga anak sa classroom at kinuha ang mga ito. Hindi na sila babalik pa sa paaralang iyon. Kumuha ng 2 private tutor si Max para sa bahay nilang mag-aral ang triplets. Ngunit hindi pa nga natatapos ang 1 linggo ay puro sumbong at reklamo ang natanggap niya mula sa guro ng mga anak. Muli na namang bumalik ang mga ito sa pagiging pilyo, kaya mas lalong sumakit ang ulo niya. Makalipas ang 2 linggo ay napagbayad na niya ang 3 magulang na nambuli kay Ava.
Mabuti nga at may konti pang awa na natitira sa kanya. Kaya hindi niya sinagad ang pagpaparusa sa mga ito. Binigyan niya lamang ang mga ito ng leksyon. Nasa opisina siya at nakatitig lang sa kanyang computer. Miss na ng triplet si Ava. At maging siya ay miss na rin ng dalaga. Kaya naman tinawagan niya ulit si Lawrence at inutusang hanapin ito. Susuyuin niya ito at hindi na pakakawalan pa. Kinabukasan ay maaga siyang nagbihes. Pupuntahan niya si Ava sa Rizal. Doon pala lumipat ang dalaga. Tiningnan niya muna ang triplet sa silid ng mga ito. Mahimbing ang tulog ng mga ito. Ibabalik ko rito sa bahay si Teacher Ava, mga anak. Sisiguraduhin kong magiging mami niyo siya. Pangako niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa barangay poblasyon sa Rizal. Ayon kay Lawrence ay kakasimula lang daw magturong muli ni Ava sa isang eskwelahan doon. Babalik ka rin sa amin, Ava. Sa pagkakataong ito, hindi ko bibiguin ang mga anak ko. Pangako niya bago pumasok sa loob ng paaralan. Hinanap ng mga mata niya ang babae at nang hindi makita ay lumapit siya sa isang babaeng naka-uniform at mukhang teacher din doon. Hi, good morning. Pwede bang magtanong? Formal niyang tanong dito. Hi sir, good morning. Yes po, pwede. Malapad ang ngiti na sagot nito sa kanya. Nandito ba si Miss Ava? Yung bagong teacher po ba rito, sir? Yes, siya nga. Nasa office po siya. Sundan niyo lang po ako, sir. Okay. Agad niyang sinundan ng babae. Ilang sandali pa ay nasa office na nga sila at agad niyang nakita ang hinahanap. Teacher Ava, may naghahanap po sa'yo. Imporma ng babae rito. Sino? Napatayo ito nang makita siya. Max, anong ginagawa mo rito? Pabulong na tanong nito sa kanya. Can we talk? Seryoso niyang tanong dito. Sure, maupo ka. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin na magre-resign ka pala? Tanong niya rito. I'm sorry. Naisip ko kasi na hindi ako makapagpapaalam ng maayos kapag nagpaalam ako sa inyo, lalo na sa mga bata. Paliwanag nito. Miss ka na nila. Miss na kita, Ava. Max, alam mo naman kung bakit ako umalis sa Summit International School, hindi ba? Ayokong madamay kayo ng mga bata sa ibabatong issue sa akin. Sa atin. Wala ka na sa Summit International School. Pwede naman kitang ligawan, hindi ba? I'm not married. Ikaw rin naman. Bakit hindi pa natin tutuhanin? Sinasabi mo lang yan kasi gusto mo magkaroon ng mother figure ang triplets. Nagkakamali ka. Gusto kitang ligawan kasi gusto kita. Wait, scratch that. Gusto kitang ligawan dahil mahal kita, Ava. And I know na gusto ka ring maging mami ng mga anak ko. Seryoso niyang sabi rito. Natahimik ito sandali at nag-isip. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga ito. Sa totoo lang, namimiss ko rin naman kayo eh. Lalo na ang triplets. Nagbago na sila. Kailangan lang talaga ng gabay. At saka ano? Gusto din kita, Max. Pero hindi ko alam kung tama bang makipagrelasyon sa'yo. Of course, walang mali kung magkaroon man tayo ng relasyon. Nasa tamang edad na naman tayo. And we're both single. So, ano? Payag ka na bang ligawan kita? Nakangiti niyang tanong dito. Opo, pumapayag na po akong ligawan mo. Nakangiti nitong sagot. Yes! Hoy, nasa office ka pa. Mabuti na lang at mag-isa ako rito. Liligawan kita. Tapos ililipat ko ang triplets dito. Sabay-sabay kaming maliligo sa'yo. Ay, ewan ko sa'yo. Dapat siguro sagutin mo muna ako bago ko ilipat ang mga bata rito. Para wala nang issue, hindi ba? Ang galing mo mag-isip no? Para-paraan ka rin eh. Ligawan mo muna ako. Hindi ako easy to get, no? At saka bawal manligaw kapag on duty ako. Okay, noted, Commander. So, ang mga bata ililipat ko na ba rito? Mas lumala ang pagiging pilyo nila nung umalis ka eh. Pero, hindi ba nahihilo ang mga bata sa pabago-bago nilang environment? Isa pa, malayo to sa Maynila. Ako na ang bahalang mag-adjust para sa'yo. Hindi naman pwedeng ang nililigawan na mag-a-adjust para sa manliligaw niya. Okay, sige. Miss na miss ko na rin naman kasi sila.
Nakangiti na sagot nito. Thank you, Ava. For what? For caring and loving my children. Ang hirap palang maging isang single dad. And I'm happy that we've met you. Wala yun. Mababait naman sila. Kulang lang talaga sa atensyon. At malaki ang kasalanan ko sa kanila. Basta salamat talaga. Aasikasuhin ko ng lahat. Maghahanap na rin ako ng property na malapit dito. Iba talaga kapag mayaman. Kapag gustong bumili ng bahay, makakabili agad. Biro nito sa kanya. Basta para mapalapit sa'yo. Nambola pa. Matapos magpaalam kay Ava ay agad na siyang tumawag sa sekretary para ihanap siya ng property na malapit lang sa eskwelahang iyon. Hay, ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Isang buwan ang matuling lumipas. Nagulat na lang si Ava na isang buwan na palang nanliligaw sa kanya si Max. At halos isang buwan na rin sa eskwelahang pinagtatrabahuhan niya ang triplets. At maging ang 3 bata ay nanliligaw na rin sa kanya na siyang ikinatawan niya. Teacher Eva, another chocolates for you po. Nakangiting sabi ni Axel sa kanya, sabay bigay ng isang box ng chocolate. Salamat, pero mukhang gusto niyo yata akong magka-diabetes ah. Panay ang bigay niyo ng chocolate sa akin. Nakangiti niyang sabi sa triplets. Next time po, prutas naman ang dadalhin namin, sabi ni Ajax. Hindi ba't para sa may sakit lang yun? Kunot noong tanong ni Ares. Mahina naman siyang natawa rito. Ares, kahit naman walang sakit ay pwedeng regaluhan ng prutas. Mas maganda nga kung prutas dahil masustansya iyon. Sige po, Teacher Ava. Sa susunod po ay prutas na ang dadalhin namin sa inyo. Nakangiti na sabi ni Ares. Okay, sige na at mag-snack na kayo. May 10 minutes pa kayo para sa recess nyo. Sabi niya sa mga ito. Agad namang sumunod ang mga ito at kinuha ang mga baon. Napangiti siya nang mag-share ang triplets ng baon ng mga ito sa ibang bata. Kinahapunan naman ay sinundo sila ni Max. Dumiretso sila sa bahay ng mga ito. So how's your school, kids? Tanong ni Max sa mga anak. As usual, happy and enjoy. Sagot ni Ajax. That's good. Ikaw, Ava, kumusta ang araw mo? Masarap ba ang chocolates na ibinigay ng mga bata? Tanong nito sa kanya. Dad, sabi ni Teacher Ava magkakaroon daw siya ng diabetes kapag puro chocolate ang ibinigay natin sa kanya. Sumbong ni Axel. So, ano bang gusto ni Teacher Ava ninyo? Prutas daw, Daddy, para healthy. Sagot ni Ares. Fruits then. Anyways, sa bahay na kayo ni Aling Abby kumain. Nagpahanda ako ng pagkain. Baling ng lalaki sa kanya. Bakit hindi mo sinabi agad? Paano si nanay? Hindi ko siya nasabihan agad. Nasa bahay na siya. Sinundo ko kanina. Galing ah. Ang bilis talaga ng galaw mo. Siyempre naman, para maka-first base agad. Biro nito. Mahina siyang natawa. Ikaw talaga kung ano-ano yung nasa utak mo. Magmaneho ka na lang. Okay, Commander. Sabi nito na ikinatawa niya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ni na Max. Nakita niya agad ang kanyang ina. Mano po, Nay. Nagmano siya sa ina. Napangiti siya na magmano rin sina Max at ang triplets sa kanyang ina. Kaawaan kayo ng Diyos. Max, salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa bahay mo. May okasyon ba? Wala naman po, Aling Abby. May sasabihin lang po talaga akong mahalaga. Ah, ganun ba, iho? Sige at magpahinga muna kayo. Alam kong pagod kayo. Lola, pwede po bang dito na lang kayo sa bahay namin tumira? Tanong ni Ajax sa kanyang ina. Apo, hindi pa naman mag-asawa ang daddy mo at ang anak ko, kaya hindi kami pwedeng tumira rito. Sayang po, gusto pa naman namin na nandito kayo palagi. Malungkot nitong sabi. Mahal niya si Max at mahal na rin niya ang triplets. Kahit hindi man galing sa kanya ang mga bata, ay parang tunay na anak na rin ang turing niya sa mga ito. Ngayon, handa na siyang maging ina ng triplets, kaya sasagutin na niya si Max. Mahal niya ito at ayaw na niyang mawalay pa rito. Nasa hapag na sila at inasikaso niya ang triplets. Kapag naroon siya ay hinahayaan niyang magpahinga ang yaya ng mga bata. Mas gusto rin ng triplets na siyang mag-asikaso sa mga ito. Wow!
Ang sarap ng mga inihanda mo, Max. May announcement ka yata, hindi ba? Nakangiti niyang tanong kay Max. Oo, Aling Abby. I know po na hindi pa ako sinasagot ni Ava. Pero gusto ko po sanang hingin na sa inyo ang kamay niya. Nag-advance lang po ako. At kung busted man po ako, di ayos lang. Liligawan ko po siya ng liligawan hanggang sasagutin niya po ako. At hindi na siya makahindi sa proposal ko. Nakangiti na sabi ni Max sa kanyang ina. Bigla namang lumambot ang puso niya dahil sa sinabi nito. Iho, alam mo bang botong-boto ako sa'yo? Hindi dahil sa mayaman ka, kundi ay dahil sa may mabuti kang puso. Dumayo pa kayo rito sa Rizal para lang makasama niyo ang anak ko. Malaki ang naging adjustment mo, pero baliwala yun sa'yo. At saka, hindi lang si Ava ang nililigawan mo, kundi maging ako ay kinukuha mo ang loob ko. Napamahal na rin sa akin ng triplets, pero kung ano man na maging desisyon ni Ava, ay rerespetuhin ko. Siya ang magiging asawa mo, ang makikisama sa inyo, kaya siya ang magdidesisyon para sa sarili niya. Nakangiti na sabi ng nanay niya. Lahat ng mga ito ay napatingin sa kanya. Tila ba hinihintay na mga ito ang kanyang magiging hatol. Bakit parang kakatayin niyo ako sa mga tingin niyo? Biro niya sa mga ito. Teacher Ava, wala ka po bang sasabihin kay Daddy? Tanong ni Ajax sa kanya. Meron naman. Nagpapalakas lang ng loob si Teacher Ava kung paano babasti din ang daddy niyo. Teacher Ava! Sabay na sigaw ng triplets. Malakas naman siyang natawa. Hindi na mabiro ang mga ito at ang seseryoso ng mga muka. Well, gusto ko lang sabihin na sinasagot ko na ang daddy ninyo. Aniya habang nakatingin sa mga bata. Unang kita ko pa lang sa kanya nagka-crush na agad ako. Pero syempre dalagang Pilipina to, no? Hanggang crush lang talaga muna ako. Hanggang sa mas lumalim pa ang pagkakagusto ko sa daddy nyo dahil nakikita ko ang pagiging responsable niyang tao at kung paano niya kayo alagaan at mahalin. Masaya ako dahil ako ang napili ninyong maging mami. Hindi ako mayaman. Simpleng buhay lang ang meron kami ni nanay. Pero hindi ko napigilan ang sarili kong mahalin kayo. Gusto kong makasama kayo hanggang sa paglaki ninyo. Gusto ko ring tawagin niyo akong mami. Dahil ako, sabik na sabik ako na tawagin kayong anak. Hindi niya napigilan na maging emosyonal. Biglang tumayo si Max at lumuhod sa harap niya. Nagulat siya sa ginawa nito. Shh! Huwag kang umiyak. Sabi nito sabay pahid ng luha sa mga pisngi niya. Tears of joy lang to. Sabi niya. Ava Chavez, nandito ako sa harapan mo upang tanungin ka. Saksi ang nanay mo at ang triplets sa gabing ito. Ava, are you willing to spend the rest of your life with me? Tanong nito sa kanya habang magkahinang ang kanilang mga mata. Oo, Max. Willing akong bumuo ng pamilya kasama ka at ang triplets. Willing ako makasama ka habang buhay. Handa rin ako maging ina ng triplets. Mahal na mahal ko sila. Yehey! May mami na kami! Sigaw ng triplets na ikinangiti niya. Isinuot agad ni Max ang singsing sa kanyang daliri at masuyo siyang hinalikan nito sa labi. Ayi! Kinikilig na sigaw ng triplets. Nang tingnan niya ang kanyang ina ay naluluha ito, pero nakangiti. Hinawakan nito ang kanyang kamay at tinapik-tapik. Masaya ako para sa inyo at mapapanatag na ang loob ko dahil sa wakas ay mayroon ka ng pamilya na bubuuin. Sabi ng kanyang ina. Nay naman, pamilya naman po kita. Nanay kita. Alam ko at masaya rin ako dahil may mga apo agad akong kaigagwapo. Oo nga po, Nay. Hindi na rin po ako lugi at ang ganda ng lahi. Biro niya. Ava, narinig ko yon. Nakasimangot na wika ni Max. Mahal naman kita. Mahal na mahal kita, Ava. Group hug! Malakas na hinila ng triplets ang kanyang ina at sama-sama silang nagyakapan. Masayang-masaya ang kanyang puso dahil nakabuo na siya ng isang pamilya. Makalipas ang isang linggo ay agad na inayos ni na Ava at Max ang kanilang magiging kasal. Commander, pupunta tayo ngayon sa event organizer para mapag-usapan ng detalye para sa kasal. Imporma ni Max kay Ava. Sige, ang mga bata isasama ba natin? Sabado ngayon. Sagot nito. Nope, tayo lang muna. Hayaan muna natin sila kay Nanay Abby.
Mukhang may gagawin sila eh. Naging maayos ang lakad nila at lahat ng gusto nila para sa kanilang kasal ay sinunod ng event organizer. Hinawakan niya ang kamay ni Ava at mabilis na hinilikan sa labi. At last, magiging akin ka na. 2 buwan na lang, Commander. Nakangiting wika niya sa nobya. Yeah, mabubuo na rin tayo sa wakas. Magiging legal na tayong 2. At masayang-masaya ako, Max. Nakangiti nitong sabi. Masayang-masaya rin ako dahil natagpuan ko ang isang kagaya mo. I know that you will be a perfect wife and the perfect mother. Ay, wag mo nga akong pakiligin dyan. Yan ang gagawin ko. Ang pakiligin ka araw-araw. Aasahan ko yan. Nakangiti nitong sabi. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ngayon ay ramdam na niyang kumpleto ang buhay niya. Makalipas nga ang 2 buwan ay ikinasal sila sa simbahan ng Rizal. Hindi lang silang masaya, kundi maging sina Ajax, Axel at Ares, at si Nanay Abby. After 10 years. Aviana, come here. Why are you crying, baby? Tanong ni Ava sa anak. Inaaway po ko ni na kuya, mami. Sumbong nito sa kanya. Bakit ka inaway ng mga kapatid mo? I told them na may crush na ako. Ayun, nagalit sila. Kapag nakita raw nila ang crush ko, bubugbugin daw po nila. What? May crush ka na? Napanguso si Aviana dahil sa tanong niya. Pumasok sa sala sina Ajax, Axel at Ares. Salitan kami magbabantay sa iyo, Aviana. Bawal ka makipagkita sa crush mo na yun. Sabi ni Ajax. Kuya, don't you dare touch my crush. Hinding-hindi na kita kakausapin kapag ginawa mo yun. You're still our baby, Aviana. We're just trying to protect you. Inis na sabi ni Axel. I know, pero crush ko lang naman siya eh. Still, hindi ka pa pwedeng magka-crush. Kuya mo kami, kaya makinig ka sa amin. Sabi naman ni Ares. Mga anak, tama na yan. Aviana, baby, ayos lang ang crush, pero bawal pa ang boyfriend, okay? Pariwanag niya sa nag-iisang anak na babae. Okay, Mami. Mga kuya, don't touch him. I'm warning you. Matalim ang mga matang wika nito sa mga kapatid. We don't know him, Aviana. Kaya hindi namin siya mabugbog. Huwag ka lang magkakamali dahil nakabantay kami sa'yo. Paalala ni Ajax, ito ang pinaka-istrikto sa lahat. Hindi na nagsalita pa si Aviana at napapanguso na lang. Ilang sandali pa ay pumasok sa bahay si Max. Commander, bakit parang may meeting yata kayo? Tanong nito sa kanya sabay halik. Commander ang tawag ni Max sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, basta gusto na kasanayan lang nito. Daddy! Inaway po ko ni na kuya! Sumbong ni Aviana sa ama nito. Bububugin daw nila ang crush ko. That's a good idea. Bawal ka pang magka-crush. Haharangan ng mga kuya mo magtatangka. Daddy! I hate you! Baby ka pa namin, kaya we will protect you, okay? Hinalikan ni Max si Aviana sa pisngi. Hindi na lang nagsalita ang anak nila. Ikaw naman, nakikisali ka pa sa mga bata. Sermon niya sa asawa. Sabay-sabay silang kumain kasama ang nanay Abby niya. Hindi na nagtuturo pa si Ava dahil may sarili na siyang eskwelahan na ipinatayo ng kanyang asawa. Pero minsan kapag may absent sa mga guro, ay siya ang nagtuturo sa mga bata. Nakakamiss kasi ang magturo. Pagkatapos din nilang ikasal, ay bumalik sila sa Maynila at mas pinili niyang maging housewife. Kaya pagkatapos niya maipanganak si Aviana, ay nag-decide si Max na patayuan siya ng paaralan para maipagpatuloy niya ang pagtuturo. Gusto niya ring makatulong sa mga batang nangangailangan. Ang paaralang itinayo ng asawa ay hindi private, para yun sa mga batang gustong mag-aral pero kapos sa buhay. Nagulat si Ava nang halikan siya ni Max sa labi nang nasa silid na sila. Commander, tulog na ang mga bata. Ikaw naman ang papagurin ko. Bulong nito sa kanya. Ikaw talaga? Hindi ka pa ba sawa sa akin? Siyempre hindi, no? Mahal na mahal kita para magsawa ko sa'yo, Commander. Mahal na mahal din kita, Max. Lumipas pa ang maraming taon at masaya pa rin ang pagsasama ni na Max at Ava kasama ang kanilang mga anak. Maraming pagsubok ang dumaan sa kanilang buhay. Ngunit kahit ano pang pagsubok iyon, ay nakaya nilang lagpasan
nang dahil sa suporta at pagmamahal ng isa't isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!